Ang mayaman kong asawa. Kabanata 351, Matandang Utot. Sumang-ayon si Han Meng at malamig na tumingin kay Han Wei, sinabing, sumunod ka sa akin para makilala ang tiyo yan mo. Oo. Paulit-ulit na tumango si Han Wei. Bumaba na silang dalawa. Pagharap kay Yan Zihai, agad na binago ni Han Meng ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya para makipagkamay kay Yan Zihai at binati ang isa't isa. Nagmamadaling tumawag si Han Wei, "Greetings, Uncle Yan." Bahagyang tumango si Yan Zihai, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin sa mukha ni Han Meng. "Kuya Yan, alam mo ang nangyari kahapon, di ba?" Diretso sa punto si Han Meng at dumiretso sa punto. Nagsindi ng tabako si Yan Zihai at huminga ng mahina, "Napakabangis, sino ang hindi makakaalam?" Sumimangot si Han Meng at sinabing, "Alam ng lahat na ang aming pamilyang Han ay nagnanais na magpakasal sa pamilyang Yan, ngunit ngayon ay hayagang sinasabi ni Yan Ruozhou na si Qin Yu ay kanyang kasintahan, hindi ba ito isang sampal sa mukha ng pamilyang Han?" Sumulyap si Yan Zihai kay Han Meng at ninisyan, bata pa lang si Yan Ruozhou. Ano kayang desisyon niya? Matanda yan, hindi tama ang sinabi mo. Sa pagkakaalam ko, ang matandang Mr. Yan ay palaging itinuturing siyang apple of his eye. Ang posisyon ni Yan Ruozhou sa pamilya yan ay hindi mas mababa kaysa sa iyo, tama ba? Diretso sa punto si Han Meng nang walang anumang euphemism. Biglang naging pangit ang ekspresyon ni Yan Zihai. Malamig siyang ngumuso at sinabing, palagi na lang siyang kampi ng tatay ko. Hindi ko talaga alam kung bakit. In terms of ability, I'm above her. In terms of seniority, panganay niya ako. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakapagsalita ng ganoon kataas ay dahil suportado siya ng aking ama. Habang nagsasalita si Yan Zihai, lalo siyang nagagalit. Namula ang mukha niya at akmang sasampalin niya ang mesa. Kinawian ni Han Meng ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, matandang Mr. Yan, pag-usapan muna natin kung paano lutisin ang bagay na ito. I suggest na lumabas ka at tanggapin ang interview. Sabihin mo lang na hindi pa kinilala ng pamilya yan si Qin Yu bilang manugang ng pamilya yan." Tinulyapan ni Yan Zihai si Han Meng at sinabing may malamig na mukha, "Ano ang ikinababahala mo? Hindi pa ba nakaupo ang tatay ko dyan?" Bahagyang kumunot ang noo ni Han Meng. Makikita na si Yan Zihai ay takot na takot pa rin kay old Mr. Yan. "Huwag kang mag-alala. Magdaraos ng piging ang aking ama sa mga susunod na araw. Sa oras na iyon, natural na makakahanap ako ng pagkakataon para linawin ang mga bagay-bagay." Ikinaway ni Yan Zihai ang kanyang kamay. "Magdaos ng piging. How come I've never heard it?" Kumunot ang noo ni Han Meng. "Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon." Tumayo si Yan Zihai at sinabi, "Hindi magtatagal ang tatay ko. Kapag namatay siya, papatayin ko kaagad si Qin Yu." Napatingin si Yan Zihai kay Han Meng. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng katiyakan sa pamilya Han. "Sa iyong mga salita, gamaan ang loob ko." Tumango rin si Han Meng. Uwit. Sa sandaling ito, nakikipaglaro ng chess si Qin Yu kasama ang matandang Mr. Yan. Gayunpaman, medyo wala sa isip si Qin Yu. Paminsan-minsan ay tumangala siya kay old Mr. Yan, at ang kanyang mukha ay hindi maiwasang magpakita ng pahiwatig ng solemnidad. Ano ang nangyari ngayon? Sumulyap si old Mr. Yan kay Qin Yu at nagtanong. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, "Old Mr. Yan, pwede mo ba akong hayaang suriin ang iyong katawan?" "Suriin ang iyong katawan." Tila naguguluhan ang matandang Mr. Yan. Sinabi ni Qin Yu, "Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo. Nakikita ko ang aura ng kamatayan sa pagitan ng iyong mga kilay, at ito ay nagiging mas seryoso." Ngumiti ang matandang Mr. Yan at sinabing, "At pagkatapos." Saglit na natahimik si Qin Yu at nagsabi, "Mula sa aura ng kamatayan sa pagitan ng iyong mga kilay, mukhang hindi ka mamamatay ng normal na kamatayan." Natuklasan ni Qin Yu ang problemang ito sa nakalipas na ilang araw. Kung ang isa ay namatay ng isang normal na kamatayan, ang aura ng kamatayan ay mapupunta sa lokasyon ng Life Palace. Gayunpaman, ang aura ng kamatayan sa pagitan ng mga kilay ng matandang Mr. Yan ay gumagalaw paitaas. Talagang hindi ito senyales ng kamatayan.
Sa makatuwid, hindi maiwasan ni Chinyu na magtaka kung may sakit ang matandang Mysterian. Mukhang hindi masyadong nagulat si Old Mysterian sa mga salita ni Chinyu. Ibinaba niya ang piraso ng chess sa kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, maraming dahilan ng kamatayan. Minsan, kahit hindi pa katapusan ng buhay mo, kailangan mo pa ring mamatay. Ito ang buhay. Sinasabi ng buhay na mamamatay ako ngayong taon, kaya tiyak na mamamatay ako. Don't tell me gusto mong suwiin ang langit. Emosyonal na sinabi ni Chinyu, ang paglilinang ng daw ay ang pagsuwi sa langit. Old Mysterian, hanggat hindi ka mamatay, may paraan ako para gumaling ka. Kinawian ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito pareho. Kung pilit mong babaguhin ang iyong kapalaran, tiyak na makakaapekto ito sa iyo. Matanda lang ako. Nabuhay ako ng sapat. Ayaw ni Chinyu na marinig ito. Sinabi niya na may ilang pagsusumamo, matandang Mysterian, maaari mo ba akong hayaang suriin ang iyong katawan para sa iyo? Kapag sinabi kong hindi, ang ibig kong sabihin ay hindi. Malungkot na sabi ng matandang Mysterian. Huwag mo nang pag-usapan muli ang paksang ito. Pagkasabi nito, umalis ang matandang siya na may malamig na mukha. Si Chinyu ay labis na naguguluhan sa ugali ng matandang Mysterian. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalaban ng matandang Mysterian. Hindi kita hahayaang mamatay. Pagtingin sa likod ni Old Mysterian, nagpa siya si Chinyu. Uwi. Sa mga sumunod na araw, naglaro ng chess si Chinyu kasama ang matandang Mysterian araw-araw. Hindi na muling binanggit ni Chinyu ang paksang ito, ngunit ang aura ng kamatayan sa pagitan ng mga kilay ni Old Mysterian ay nagiging seryoso. Sa bilis na ito, ang matandang Mysterian ay hindi na mabubuhay ng higit sa 3 araw. Araw-araw lumalala ang katawan niya. Kung hindi dahil sa mga halamang gamot, nakahiga na sana ang matandang siyan sa kama, hindi makagalaw. Umagang iyon. Maingat na nagbihis si Yan Ruozo at naghanda pa ng almusal. Pagkatapos tumayo ni Chinyu at ng matandang Mysterian, ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, bilasan mo, halika at kumain. Sabay tayong lumabas pagkatapos kumain. Nagulat na sabi ni Old Mysterian, lumabas ka. Saan tayo pupunta? Lolo, hindi ka pwedeng manatili sa bahay palagi. Pumunta tayo sa North Province Island para mamasyal. Ito ay mabuti para sa iyong katawan. Nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Paulit-ulit na ikinaway ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan iyon. Naglalaro ako ng chess sa bahay. Medyo maganda. No way. Pinandilatan siya ni Yan Ruozo. Hindi naging madali para sa akin na humanap ng oras. Pupunta ako kahit anong mangyari. Sabi ni Yan Ruozo na may pagmamataas na tingin. Hindi alam ni Old Mysterian kung tatawa o iiyak. Wala siyang choice kundi pumayag, okay. Papakinggan kita. Pagkatapos ng mabilisang pagkain, isang Mercedes-Benz S450 ang nakaparada sa pintuan. Lolo, sumakay ka na sa kotse. Tumakbo si Yan Ruozo at binuksan ang pinto ng kotse para sa matandang Mysterian. Pagkasakay nilang dalawa sa kotse, personal na pinaandar ni Yan Ruozo ang kotse at nagmamadaling tinungo ang North Island. Ang North Island ay isang sikat na magandang lugar sa Jingdo. Upang pumunta mula Jingdo patungo sa North Island, kailangan ng isa na sumakay ng cruise ship at tumawid sa dagat. At ang may-ari ng Beidou Island ay isang sikat na figure sa Jingdo. Dumating silang tatlo sa entrance ng cruise ship. Pagka-park ng sasakyan ay pumili na silang tatlo para bumili ng tiket. Napakahaba ng pila sa bintana, at maraming turista dito. Halos 1 oras pumila si Yan Ruozo. Nang turn na niya, biglang tumayo ang 2 binata sa harap ni Yan Ruozo. Sumimangot si Yan Ruozo. Tinapot niya ang balikat ng binata at sinabing, hindi ka ba marunong pumila? Lumingon ang binata at sumulyap kay Yan Ruozo, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi napigilan ng binata ang paglunok ng laway, at halos lumuwa ang mga eyeballs nito. Sabi ko sa iyong pumila ka, hindi mo ba ako narinig? Hindi nagustuhan ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi niya maiwasang magsalita ng malamig. Noon lang bumalik sa katinoan ang binata.
Pinandilatan niya si Chinyu at sinabing, hindi ako naghihintay sa pila kapag bumili ako ng mga tiket. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Pagkasabi niyo ay sumigaw ang binata sa bintana, ilang tiket na ba? Gusto ko silang lahat. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Chinyu. Paano kung bumili ka ng mga tiket para sa iba? Pinigil ni Chinyu ang kanyang galit at nagtanong. Gumisi ang binata at sinabing, ano ang kinalaman nito sa akin? Maaari ko silang bilhin kung gusto ko. Anong pakialam mo? Malamig na tiningnan ni Chinyu ang binata at sinabing, mas mabuting ibalik mo kaagad ang tiket. Sinusubukan mo ba akong takutin? Alam mo ba kung sino ako? Gumisi ang binata. Magsasalita pa lang si Chinyu, lumakad pasulong ang matandang misteryan at sinabing dahan-dahan, bata, huwag kang masyadong mayabang. Madaling masangkot sa gulo. Tinulyapan ng binata si Old Mysterian at naiinip na sinabi, saan nanggaling ang matandang umutot na ito? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nakausap ba kita? Kabanata 352, pinagalitan si Old Mysterian. Anong tinawag mo sa akin? Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ng matandang Mysterian. Hindi man lang namalaya ng binata ang seryosong bagay. Inip niyang sinabi, tinawag kitang matandang umutot. Pilasan mo at sumigaw sa gilid. Ayokong aibuli ang matanda. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin muli ang binata kay Chinyu. Tinuro niya ang ilong ni Chinyu at sinabing, gusto mo ng tiket, di ba? Oo naman, 10,000 yuan bawat tiket. Kung wala kang pera, ayos lang din. Samahan mo ako ng girlfriend mo. Ibibigay ko sayo ng libre. Paano naman? Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Chinyu. Itinaas niya ang kamay at sinampal ang bibig ng binata. Nabawi man ng sampal ang lakas ay tumama pa rin ito sa bibig ng binata hanggang sa mapuno ito ng dugo. You dare to hit me? Right? You just wait and see. Sabi ng binata na may pagtatampo. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu at sinabing, kung babaguhin mo muli ang iyong mga salita, babaliin ko ang iyong bibig. Nang maramdaman ang layunin ng pagpatay sa katawan ni Chinyu, ang binata ay agad na nanginig sa takot. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Yumuko si Chinyu at inagaw ang tiket sa kanyang kamay, pagkatapos ay ibinalik ito sa bintana. Pagkatapos bumili ng sarili niyang tiket, lumingon si Chinyu kay Yanruozo at nakangiting sinabi, tara na. Si Yanruozo ay tila medyo nagalit, at ang kanyang buong mukha ay medyo hindi natural. Okay, huwag kang magalit. Nakangiting sabi ng matandang misteryan. Lumabas ako para maglaro ngayon. Huwag mong hayaang sirain ng isang maliit na karakter ang mood ko. Nang marinig ang mga salita ng matandang misteryan, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Yanruozo. Doon sa bintana, ay nalalayan ang binata ng kanyang kasama. Kuya Kiyang, okay ka lang? Tanong ng kasama niya. Ang binata na tinatawag na kapatid na Kiyang ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Dumura siya sa lupa at nagngangalit na mga ngiping sinabi, walang nang ahas na hawakan ako, Li Wencheng. Kapag nakarating na tayo sa North Continent Island, tiyak na papatayin ko sila. Siyempre, ang tiyo mo ang may-ari ng North Island. Puro salita lang. Malamig na bumantong hininga si Li Wencheng at sinabing, tatawagan ko ang aking tiyuhin mamaya. Hanggat makarating tayo sa North Island, hindi ko sila hahayaang bumalik. Uwi, hindi isinasa puso ni Chinyu at ng iba pa ang bagay na ito. Kinuha ng tatlo ang tiket at sumakay sa cruise ship. Nakaupo sa barko at pinagmamasdan ang tanawin sa dagat, hindi napigilan ng matandang misterya na mapabuntong hininga, talagang matagal na akong nakaka-relax. Ikinawit ni Yanruozo ang kanyang braso sa leeg ng matandang misteryan at nakangiting sinabi, kung gayon, lumabas tayo ng mas madalas sa hinaharap. Haha, mabuti. Hindi ko lang alam kung may pagkakataon pa. Hinaplos ng matandang misteryan ang kanyang balbas at nakangiting sabi. Huwag kang maglabas ng kalokohan. Malungkot na sabi ni Yanruozo. Hindi alam ni Old Mysterian kung tatawa o iiyak. Nagmamadali niyang sinabi, good. Kasalanan ni Lolo. Bawiin ko.
Sa pagtingin sa mainit na eksenang ito, hindi maiwasan ni Chinyu na mag-alala. Kung umalis si Old Mysterian, gaano kalungkot si Yan Rozo. Kahit ano paman, paprotektahan ko ang iyong buhay. Nagdesisyon si Chinyu sa kanyang puso. Ang cruise ship ay dahan-daang tumulak sa ibabaw ng dagat. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay nakarating na sila sa Beijo Island. Bilang isang sikat na magandang lugar sa Jingdo, natural na napakaganda ng kapaligiran dito. Ang estilo ng arkitektura ng buong isla ay iba-iba. Mayroong parehong mga sinaunang estilong gusali at modernong karangyan. Sinubukan ni Chinyu na maramdaman ang chi, espiritual na enerhiya at nalaman na ang chi, espiritual na enerhiya dito ay abnormal na siksik. Ang buong dagat ay tila may chi, espiritual na enerhiya na nananatili at namumuo sa itaas nito. Ang mga turista dito ay dumarating sa isang walang katapusang sapa araw-araw. Paano magiging sobrang siksik ang chi, espiritual na enerhiya? Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Huwag ka na lang tumayo dyan, tara na. Hinatak ni Yan Ruizo ang braso ni Chinyu. Tumango si Chinyu at sinundan si Yan Ruizo hanggang sa isang maliit na tea house. Ang pagkakigawin ng tea house na ito ay medyo waxy style. Maging ang mga waiter ay nakasuot ng sinaunang damit. Nakahanap silang tatlo ng tea table at naupo. Maya-maya, may dala-dalang listahan ng tsaa ang waiter. Well, kukuha ako ng isang kaldero ng Longjing tea. Itinuro ni Yan Ruizo ang listahan ng tsaa at sinabi. Okay, isang kaldero ng Longjing tea. Sigaw ng waiter na parang sinaunang waiter. Sa oras na ito, sumakay din si Li Wencheng sa North Island. Pagkababa niya sa cruise ship, direktang pumara ng taxi si Li Wencheng at naglakad patungo sa office building sa gitna ng North Island. Ang gusaling ito ng opisina ay kung saan matatagpuan ang may-ari ng North Island na si Feng Chong. Bilang ganap na Panginoon ng North Island, si Feng Chong ay may ganap na kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang utos, sinuportahan niya ang isang malaking grupo ng mga martial artist, at mayroong halos 10 martial grandmaster sa kanila. Dumating si Li Wencheng sa isang opisina at itinulak ang pinto. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nagpo-proseso ng mga dokumento. Matapos makita si Li Wencheng, ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, Wencheng, bakit ka nandito? Sinabi ni Li Wencheng na may madilim na mukha, Uncle Zeng, binugbog lang ako ng isang tao sa North Continent Island na ito. Ang lalaking tinatawag na Uncle Zeng ay medyo nagulat na nagsabi, nabugbog ng isang tao. Sino ang nangahas na hawakan ka sa North Continent Island? Hindi ko siya kilala. Tio Zeng? Bilasan mo at tulungan mo akong maghayganti. Naiinip na iwinagayway ni Li Wencheng ang kanyang kamay. Bilang subordinate ni Feng Chong, si Uncle Zeng ay nakagawa ng maraming bagay para kay Li Wencheng. Sa pagkakataong ito, syempre, ito ay walang pagbubukod. Agad niyang itinaas ang mga surveillance camera at hinanap ang mga figure ni Chinyu at ng iba pa. Sila na. Hindi nagtagal, natagpuan ni Li Wencheng ang mga figure ni na Chinyu at Yan Rozo. Tumingin si Tio Zeng at sinabing, nasa tea shop sila. Magdadala ako ng ilang tao ngayon. Magdala ka pa ng ilang tao. Magaling ang batang iyon, sabi ni Li Wencheng. Ngumiti si Tio Zeng at sinabing, huwag kang mag-alala. Ito ang aming teritoryo. Kahit na dumating ang hari sa langit, hindi ito gagana. Pagkatapos, tumawag si Tio Zeng ng ilang tao at nagmaneho papunta sa tindahan ng tsaa. Dahan-daang huminto ang tatlong itim na sasakyan sa pintuan ng tea house. Sa sandaling huminto ang sasakyan, lumabas sa sasakyan sina Li Wencheng at Tito Zeng kasama ang 4 o 5 tao. Tito Zeng? Bakit ka nandito? Takang tanong ng waiter sa tea house. Ikinaway ni Tio Zeng ang kanyang kamay at pagkatapos ay inakay ang kanyang mga tao sa loob ng tea house. Nandyan sila. Itinuro ni Li Wencheng ang direksyon ni Chinyu at nag-aalalang sinabi. Nang marinig iyon, agad na inakay ni Uncle Zeng ang kanyang mga tauhan patungo sa direksyon ni Chinyu. Bata, naaalala mo pa ba ako? Sabi ni Li Wencheng na nakabuka ang mga pangil at nakanganga na mga kuko. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, ano? Gusto mo pa bang bugbugin?
Nang marinig iyon, agad na nagalit si Li Wencheng. Masisigaw na sana siya nang lumapit si Uncle Zeng para pigilan si Li Wencheng. Pagkatapos, tumingin si Tio Zeng kay Qin Yu at sa dalawa pa at sinabing, kilala mo ba kung sino ito? Ito ang pamangkin ng amo ng North Island natin. So, walang ekspresyong tanong ni Qin Yu. Hehe, huwag kang tulala. Sumama ka sa akin. Huwag mong istorbohin ang iba, walang pakialam na sabi ni Tio Zeng. Sa oras na ito, hindi napigilan ng matandang misteryan ang ngumiti at sinabing, bata, mas mabuting dalhin mo rito ang iyong amo. Bahagyang kumunat ang noo ni Uncle Zeng. Tumingin siya kay Old Mysterian at sinabing, sino ka? Bago pa makasagot ang matandang misteryan, nagmura si Li Wencheng, isama mo ang matandang bastard na ito. Siya lang naman ang masyadong nagsasalita ng kalokohan. Ikukulong muna kita, pagkatapos ay haharapin kita ng dahan-dahan. Sabi ni Li Wencheng na may masamang tingin. Kabanata 353, Pagdurog sa North Continent Island. Bahagyang kumunat ang noo ni Uncle Zeng na parang natatakot. Bilisan mo, ano pang hinihintay mo? Kailangan mo bang sabihin sa tiyuhin ko ang tungkol dito? Naiinip na sabi ni Li Wencheng. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Tio Zeng. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang North Continent Island. Sa North Continent Island, si Feng Chong ang tunay na Panginoon. Kaya naman, hindi na masyadong inisip ito ni Tio Zeng. Kahit na may nangyari talaga, nandyan si Li Wencheng para suportahan siya. Kaya naman, iwinagayway ni Tio Zeng ang kanyang kamay at nagalit, alisin mo sila. Agad na naglakad pasulong ang ilang tao. Sa oras na ito, mabilis na sumulong si Qin Yu at tumayo sa harap ng matandang misteryan. Isang malakas na panloob na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Malamig niyang tiningnan ang mga tao at sinabing, sino mang maglakas loob na humakbang pasulong, subukan ito. Grandmaster. Tumaas ang kilay ni Uncle Zeng nang maramdaman niya ang panloob na chi ni Qin Yu. Ang isang simpleng Grandmaster ay hindi karapat-dapat na banggitin. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Tio Zeng. Kung si Old Mysterian ay isang mahalagang tao na hindi niya kayang masaktan, kung gayon ang bodyguard sa tabi niya ay hindi maaaring isang Grandmaster lamang. Swoosh! Ang iba pang mga tao ay sabay-sabay ding naglabas ng kanilang panloob na chi. Mga Martial Grandmaster. 5 Martial Grandmasters. How dare you? A Martial Grandmaster, to be so impudent. Gumisi si Uncle Zeng. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon ay maaari mong subukan. Habang nagsasalita siya, ang katawan ni Qin Yu ay bahagyang kumikislap na may madilim na gininto ang liwanag. Nang siya ay gagawa na ng hakbang, ang matandang misteryan ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagpapahiwatig kay Qin Yu na huwag kumilos ng padalos-dalos. Naglakad siya papunta kay Tio Zeng habang nasa likod ang mga kamay at walang pakialam na sinabi, bata, sigurado ka bang ayaw mong dalhin dito si Feng Chong? Sino ka sa tingin mo? Gusto mong makita ang aking tiyuhin? Galit na saway ni Li Wencheng. Haha, good, good. Hindi napigilan ng matandang misterya na haplasan ang kanyang balbas at tumawa. Sasamahan kita. Gusto kong makita kung ano ang maaari mong gawin sa amin, walang pakialam na sabi ng matandang misteryan. Gumuso si Tio Zeng at sinabing, kung gayon, pakiusap. Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Qin Yu, sinunod pa rin niya ang mga tagubilin ni Old Mysterian at sumakay sa kotse. Umalis ang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa isang maliit na bodega sa baybayin ng North Island. I-lock mo muna sila. Kuskusin mo ang kanilang espiritu. Gumuso si Li Wencheng. Tumango si Tio Zeng at ikinaway ang kamay. Pasukin mo sila. Kumpiskahin ang kanilang mga telepono. Oo. Inagaw nila ang mga telepono ng matandang misteryan at ng iba pa at itinulak ito sa bodega. Dahan-daang isinara ang pinto ng bodega. Nakatali ang mga lubid sa kanilang mga katawan. Sa isang malakas na kalabog, isinara ang pinto. Ang bodega ay nahulog sa kadiliman, at ang paligid ay ganap na tahimik. Bukod sa paminsan-minsang tunog ng alon, halos walang tunog. Nagmamadaling tumingin si Qin Yu kay Yan Ruozo at nag-aalalang sinabi, Ruozo, okay ka lang.
Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, ano ang maaaring mangyari sa akin? Dapat sila ang may problema. Medyo nalilitong sabi ni Chinyu, Old Mr. Yan, hindi ako sigurado. Bakit hindi mo ako hinayaang kumilos ngayon lang? Wala akong pakialam sa 5 Martial Grandmaster na iyon. Gayunpaman, umiling ang matandang Mr. Yan at sinabing, kung tutuusin, ito ang kanilang teritoryo. Kung kaya mong talunin ang 5 Martial Grandmaster, paano ang 10? Hindi karapat-dapat na masugitan sa maliit na bagay. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maghintay lang. Maghintay na may magligtas sa atin, walang pakialam na sabi ng matandang Mr. Yan. Pero, wala man lang kaming cellphone. Sino ang makakaalam na tayo ay nakakulong, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Sabi ni Yan Ruozo sa gilid, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi kami uuwi ng gabi, si tatay at ang iba ay agad na mag-check ng surveillance camera. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Chinyu. Bahagya siyang napabuntong hininga. Hindi niya talaga inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong bagay. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Umupo doon si Chinyu na naka-cross-legged at nagsimulang magnilay. Ang panloob na chi ng North Province Island ay medyo siksik. Ayaw ni Chinyu na sayangin ito, kaya sinamantala niya ang panahong ito para makuha ang nakapalibot na chi. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, unti-unting nagdilim ang langit. Oras na para kumain. Bumalik din sa manor ng pamilya Yan ang 4 na kapatid ni Yan Sihay. Pagkapasok, hindi mapigilan ni Yan Sihay na sumimangot. Kadalasan sa oras na ito, ang matandang si Yan ay uupo sa hapagkainan at tahimik na naghihintay. Ngunit ngayon, ang buong manor ng pamilya Yan ay mukhang medyo tahimik. Nasaan ang aking ama? Napatingin si Yan Sihay sa yaya at nagtanong. Nagmamadaling sinabi ng yaya, kaninang umaga, dinala ng panganay na miss ang matandang master sa North Island. Beisho Island. Sumimangot si Yan Sihay. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, anong oras na? Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi napigilan ni Yan Yongshio na sabihin, hindi tama iyan. Kahit saan magpunta si father, babalik talaga siya sa ganitong oras. Tumango si Yan Sihay. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng matandang Mr. Yan. Ngunit nang marinig ang tawag, hindi iyon ang boses ng matandang Mr. Yan, kundi isang boses na naiinip. Sino ka? Bakit nandoon ang phone ng tatay ko? Malamig na tanong ni Yan Sihay. Ngumisi si Li Wencheng, yo, ang matandang umutot na iyon ay ang iyong ama. Matandang utot, nagpop-up ang mga ugat sa noo ni Yan Sihay. Ngumisi si Li Wencheng, anak, walang mata ang iyong ama at pinukaw niya ako. Ngayon plano kong turuan siya ng kaunting leksyon. Ikulong muna siya ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta ka sa North Continent Island at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, direktang ibinaba ni Li Wencheng ang telepono. Malamig ang mukha ni Yan Sihay at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Galit na galit si Yan Sihay kaya natawa siya. Isang isla lang sa hilagang kontinente ang nangangahas na ikulong ang aking ama at gusto ko pa nga akong humingi ng tawad sa kanya. Hahabaliw ba tong mga te? Mabangis na inihagis ni Yan Sihay ang kanyang telepono sa lupa at sumigaw. Kuya, ano ang mali? Nagmamadaling naglakad ang 3 pang magkakapatid at nagtanong. Hindi sumagot si Yan Sihay. Sa halip, umungol siya, nasaan si Longyi? Punta ka dito. Nang matapos siyang magsalita, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas mula sa kadiliman. Yumuko siya at sinabing, pinakamatandang young master. Itinaas ni Yan Sihay ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Longyi. Paano mo naprotektahan ang aking ama? Hindi mo man lang alam na siya ay kinidnap. Sabi ni Yan Sihay na nagngangalit ang mga ngipin. Nang marinig ito, ang mukha ni Longyi ay agad na naging sobrang pangit. Lumuhad siya sa lupa nang may pag-aalinlangan at nag-aalalang nagpaliwanag, ang pinakamatandang young master, ang master. Ayaw niyang sumunod ako sa kanya. Walang kwentang bagay. Huminga ng malalim si Yan Sihay at pilit na pinigilan ang galit sa kanyang puso.
Nagmamadaling sinabi ni Yan Tianhong, na kidnap si tatay. Sinong matapang? Tinulyapan siya ni Yan Sihay, ngunit hindi sinagot ang tanong na ito. Sa halip, malamig niyang sinabi, tawagan ka agad ang isang tao at sundan ako sa North Island. Ngayon, dudurugin ko ang North Island. Malamig na sabi ni Yan Sihay. Kabanata 354, ang galit na si Yan Sihay. Kung kumalat ang balita tungkol sa pagkakulong ng matandang misteryan, malamang na nagkakagulo ang buong Jingdo. Bilang pinakawalang awa na Yan Sihay ng pamilya Yan, paano niya ito matitiis? Sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, hindi mabilang na mga tao ang agad na nagtipon sa manor ng pamilya Yan. Kasama sa mga taong ito ang parehong martial artist at patrol officer. Kung titingnan, ang bilang lamang ng mga martial artist ay umabot sa 100. At higit sa kalahati sa kanila ay mga pinakamataas na martial artist sa itaas ng Great Grandmaster Realm. Ang ganitong kalaking sukat ay malamang na hindi kailanman lumitaw. Daan-daang tao ang nakatayo sa manor ng pamilya Yan. Lahat ay naghihintay sa utos ni Yan Sihay. Hinawakan ni Yan Sihay ang isang tabako at malamig na sinabi, kung sino man ang manggahas na pigilan ako, papatayin ko sila. Oo. Sabay-sabay na sigaw ng mga martial artist, nanginginig sa langit ang kanilang mga boses. Rumble. Dahan-daang dumating ang mga helicopter mula sa hindi kalayuan at huminto sa manor. Sunod-sunod na mamahaling sasakyan ang nakahanay, ang kanilang kahangahangang paraan ay parang bahaghari. Si Yan Sihay at ang iba pa ang unang sumakay sa mga helicopter at marilag na sumugod patungo sa Northern Island. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Feng Chong kung ano ang nangyari. Bilang ganap na Panginoon ng Hilagang Isla, si Feng Chong ay halos katumbas ng isang lokal na emperador. Hanggat hindi niya ginagalit ang mga taong iyon mula sa Jingdo, halos lahat ay masisiyahan ni Feng Chong. Pero hindi niya akalain na ay set up siya ng kanyang pamangkin. Ang helicopter ay lumipad ng mataas sa kalangitan at dahan-daang huminto sa ibaba ng opisina sa gitna ng Hilagang Isla. Sa sandaling huminto ito, bumaba si Yan Sihay mula sa eroplano. Sa tabi niya ay nakatayo ang 12-dosenang martial artist, lahat ay naghihintay sa utos ni Yan Sihay. Nagpabuga si Yan Sihay ng smoke ring at saka pumasok sa opisina. Natigilan ang mga security guard sa opisina nang makita ang eksenang ito. Nagmamadali silang pumunta at bumulong, "Sir, sino po ang hinahanap nyo?" "Get lost." Tinampal siya ni Yan Sihay sa tagiliran. "Sir, ito po ang lugar ni Feng Chong. Don't give yourself trouble." Isang security guard ang naglakas loob at nagsabi. Gumisi si Yan Sihay, "Feng Chong. Sino siya sa tingin niya? Magwala ka." Nagrampa ang grupo ng mga tao at walang makakapidyaw sa kanila. Ang lahat ng mga nangungunang martial artist sa opisina ay hindi napigilan. Sa taas, sa opisina. Isang kalbong lalaki na naka-white shirt ang dahan-daang humihigop ng tsaa. Tumingin siya sa labas ng bintana mula sa itaas at hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan sa sarili. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang sekretarya ni Feng Chong. "Director Feng, may nangyaring masama," sabi ng sekretarya habang hinihingal. Bahagyang kumunot ang noo ni Feng Chong at sinabing, "Ano ang problema?" Napalunok ng laway ang sekretarya at sinabing, "Kanina lang bumaba ang isang grupo ng mga tao." Nang walang anumang paliwanag, binugbog nila ang sinumang nakita nila. Oh, tumaas ang kilay ni Feng Chong. Hayaan ang pangkat ng seguridad na harapin ito. Hindi ito sineseryoso ni Feng Chong. Sa bagay, taon-taon may mga taong mangmang. Mapait na ngumiti ang sekretarya at sinabing, ang security team, ay ganap na natalo. Sila ay ganap na walang kapantay para sa kanila. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Feng Chong. Kailangang malaman ng isa na ang mga tao sa kanyang security team ay pawang mga elite. Mayroong kahit ilang martial grandmaster sa kanila. Kung hindi man sila magkatugma sa kanya, ano ang background niya? Sino ang pinuno? Ibinaba ni Feng Chong ang kanyang teacup at nagmamadaling nagtanong. Ako. Sa sandaling ito, sinipa ang pinto ng opisina. Pagkatapos, nakita niya si Yan Sihay, na malakas ang pangangatawan, na papasok ng may mahusay na mga hakbang.
Nang makita niya si Yan Zihay, ang ekspresyon ni Feng Chong ay agad na naging sobrang pangit. Ito ang young master ng pamilya Yan. Isa sa mga tunay na may hawak ng kapangyarihan ng pamilya Yan. President? President Yan? Bakit ka nandito? What's with the big fanfare? Nagmamadaling umakyat si Feng Chong para batiin siya. Malamig na tiningnan ni Yan Zihay si Feng Chong at sinabing, bakit ako nandito? Feng Chong? Lumaki ka na, tama ba? Sabi ni Feng Chong na may pagkalito, President. President Yan, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan. Nanlamig ang mga mata ni Yan Zihay, at pagkatapos ay sinampal niya ang mukha ni Feng Chong. Bilang overlord ng North Continent Island, 2 beses siyang sinampal sa harap ng lahat. Higit sa lahat, hindi naglakas loob si Feng Chong na mag-act up. Talihin siya. Malamig na sabi ni Yan Zihay. Agad na humakbang ang 2 martial grandmaster, hinawakan ang leeg ni Feng Chong, at idiniin siya sa mesa. Si Feng Chong ay labis na natakot. Nag-aalalang sabi niya, Director Yan, kahit gusto mo akong patayin, kailangan mo akong bigyan ng dahilan, ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagawa ko para masaktan ka. Hindi mo alam. Lumakad si Yan Zihay at hinawakan si Feng Chong sa buhok. Nakulong ang tatay ko sa North Province Island ninyo. You don't know about this, right? Malamig na sabi ni Yan Zihay. Nang marinig ito, natakot si Feng Chong kaya muntik na siyang mawala ng malay. Nagkaproblema si Old Mr. Yan sa North Province Island. Gaano kakilabot iyon? Director Yan, I swear that this matter is nothing to do with me. Pupunta ako at mag-iimbestiga ngayon, okay? Nag-aalalang sabi ni Feng Chong. Gumisi si Yan Zihay, huli na. Ako na mismo ang pupunta at hahanapin siya. Ikaw naman, mag-ingat ka sa susunod mong buhay. Gumisi si Yan Zihay. Lubhang mapatla ang mukha ni Feng Chong. Sa isang saglit na gulat, sinigawan niya ang kanyang sekretarya, what's going on? Bakit hindi sinabi sa akin ng matandang siya na pumunta siya sa North Province Island? Isa pa, balatan ko kung sino man ang humipo sa matandang Mr. Yan. Ibinuko ng sekretarya ang kanyang bibig at bamulong, ang iyong pamangkin, si Li Wencheng, ay kumidnap lang ng isang matandang lalaki. Iniisip ko kung ito ay matandang Mr. Yan. Pamangkin. Gustong mamatay ni Feng Chong. Sa pagkakataong ito, tumalon man siya sa Yellow River, hindi niya malilinas ang kanyang pangalan. Inagaw ng pamangkin mo ang tatay ko, at gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Feng Chong, kaya mo ito, sabi ni Yan Zihay na may singkit na mga mata. Magsasalita na sana si Feng Chong nang sinipa ni Yan Zihay ang guya ni Feng Chong. Sa isang bitek, ang guya ni Feng Chong ay agad na yumuko paatras sa isang kakaibang arko. Napasigaw si Feng Chong sa sakit. Huwag sumigaw. Malamig na sabi ni Yan Zihay. Kinagat ni Feng Chong ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Yan? President Yan? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Pupunta ako at i-settle ang score sa kanya ngayon din. Hinanda ni Feng Chong ang sarili at sinabi. Kahit na gusto mo akong patayin, kailangan mo munang hanapin si Old Mr. Yan, di ba? Malamig na sumulyap si Yan Zihay kay Feng Chong at gumuso, sige, hahayaan kitang mabuhay ng ilang minuto. Pumunta ka at maghanap ng para sa akin ngayon din. Pilit na sabi ni Yan Zihay. Mabilis na binitawan ng 2 martial grandmaster na nasa tabi niya si Feng Chong. Nagmamadaling kinuha ni Feng Chong ang kanyang telepono at tinawagan si Tio Zeng. Nakidnap ka ba ng isang matandang lalaki? Nag-aalalang sabi ni Feng Chong. Sabi ni Tio Zeng, oo, pinagawa sa amin ng pamangkin mo. Anong problema, Boss Feng? Kinagat ni Feng Chong ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, nasaan siya ngayon? Nasa bodega siya sa baybayin, sabi ni Tio Zeng. Narinig ito ni Feng Chong at mabilis na ibinaba ang telepono. Tumingin siya kay Yan Zihay na may nanginginig na labi at sinabing, Boss Yan, ay. Hahanapin ko si Old Mr. Yan ngayon. Kabanata 355, sino ka sa tingin mo? Ang grupo ng mga tao ay sumugod sa bodega sa isang makapangyarihang paraan. Ang gayong malaking grupo ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao.
Sa kotse, si Feng Chong ay tumingkayad sa lupa na parang isang bilanggo. Bagamat sobrang sakit ng kanyang guya, natitiis lang niya ito. Walang magliligtas sa kanya. Sa pasukan ng bodega, si Li Wencheng ay nagmamayabang. Isang araw na siyang nakakulong. Dapat siyang maging masunurin, nakangiting sabi ni Li Wencheng. Sinabi ni Uncle Zeng sa mahinang boses, Wencheng, tumawag lang si President Feng at nagtanong kung may nang-kidnap kami. Sinong may pakialam sa kanya? Palagi siyang nagtatanong. Hindi ito sineryoso ni Li Wencheng. Buksan ang pinto. Pagkatapos, itinuro ni Li Wencheng ang pinto at sinabi. Hindi kumibo si Tito Zeng at nagmamadaling binuksan ang pinto. Pumili ng ilang makapangyarihan para sa akin at samahan mo ako, sabi ni Li Wencheng. Alam niyang medyo bihasa si Chinyo, kaya hindi siya nang ahas na magmadali. Alam din ni Tio Zeng ang prinsipyong ito. Agad siyang pumili ng 3 Martial Grandmaster at sinundan si Li Wencheng sa bodega. Biglang nagliwanag ang mga ilaw ng bodega. Naglakad-lakad si Li Wencheng sa harapan ni Chinyo at ng iba pa. Paano na? Alam mo ba kung gaano kakalakas ngayon? Gumuso si Li Wencheng. Tinulyapan siya ni Chinyo at sinabing, talagang aliberge ka. Malas talaga ng tito mo na magkaroon ng pamangkin na katulad mo. Naglakas loob ka pa ring magsalita. Umirap si Li Wencheng at sinipa si Chinyo. Gayunpaman, si Li Wencheng ay isang ordinaryong tao lamang, habang ang katawan ni Chinyo ay walang katulad na lakas. Ang sipa na ito ay naging dahilan upang manginig ang paa ni Li Wencheng hanggang sa sumakit ito. Damn it, para kang sinisipa ang isang bato. Tinakpin ni Li Wencheng ang kanyang paa at nakaramdam ng sakit. Kayong dalawa, bugbugin siya. Itinuro ni Li Wencheng ang 2 Martial Grandmaster sa tabi niya at sinabing. Sa oras na ito, walang pakialam na sinabi ng matandang misteryan, bata, kung titigil ka ngayon, marahil hindi pa huli ang lahat. At least mapanatili mo ang buhay mo. TSK. Old thing? Naglakas loob ka pa ring takutin ako, tama ba? Malamig na ngumuso si Li Wencheng. Sabihin ko, tinawagan ako ng anak mo. Sinabi ko sa kanya na sunduin ka sa loob ng 3 araw. Pero sa kasamaang palad, hindi masyadong maganda ang ugali ng anak mo, kaya nagbago ang isip ko. Handa akong, ikulong ka rito hanggang sa mamatay ka rito. Hindi nataranta ang matandang misteryan, ngunit isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Gumisi si Li Wencheng at sinabing, syempre, kung gusto mong lumabas, hindi imposible. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Li Wencheng kay Yan Ruozo na may mapanlinlang na mga mata. Napalunok siya ng laway at sinabing, basta hayaan mo siyang matulog sa akin ng isang gabi, pakakawala na agad kita. Gusto mo bang mamatay? Ang ekspresyon ni Chinyo ay agad na naging sobrang lamig. Bahagyang bumantong hininga si Li Wencheng at sinabing, ang aking tiyuhin ay ang hari nitong North Province Island. Ang swerte niya na makasunod sa akin. Siyempre, kahit na hindi ka sumasang-ayon, wala itong silbi. Iniba ni Li Wencheng ang paksa. Tinilaan niya ang kanyang mga labi at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Yan Ruozo. Sa sandaling ito, biglang sumabog ang katawan ni Chinyo na may gintong liwanag. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang direktang kumawala mula sa bakal na lubad. Bang! Isang gintong liwanag ang kumislap, at si Li Wencheng ay direktang pinalipad. Damn it! How dare you hit me? Patayin siya! Angle ni Li Wencheng. Agad na naglakad ang 3 Martial Grandmaster. Ang kanilang panloob na chi ay pabago-bago, at isang nakakatakot na presyon ay dahan-daang kumakalat. Malamig ang ekspresyon ni Chinyo, at mabilis niyang inayos ang kanyang panloob na chi sa maximum. Brat, dead meat ka ngayon. Isa sa mga Martial Grandmaster ang nanguna at lumakad. Pumutok ang kanyang mga kamao ng may nakakatakot na puwersa, at direktang nakatutok ito sa mukha ni Chinyo. Ang kapangyarihan ng isang rank 3 Martial Grandmaster ay naging dahilan ng pag-boss ng buong warehouse. Hindi umiwas si Chinyo, at ang kanyang mabangis na kamao ay nagdala ng ginintoang liwanag habang hinarap niya ito ng direkta. Hong! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Habang winasak ni Chinyo ang lahat ng kanyang dinadaanan, sumabog siya ng walang kapantay na lakas.
Deng deng deng. Ang Martial Grandmaster ay direktang napaatras ng ilang metro, at ang kanyang pulso ay agad na nabali. Paano ito posible? Nagbago ang ekspresyon ng Martial Grandmaster. Bago pa siya makabawi, lumakad si Chinyu. Isang gintong liwanag ang dahan-daang lumawak sa kanyang mga pupil. Napakaliwanag nito na halos mabulag ang kanyang mga mata. Boom! Ang suntok na ito ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Ang Martial Grandmaster na iyon ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago ang kanyang ulo ay direktang pumutok sa suntok ni Chinyu. Isang ikatlong baitang Martial Grandmaster, patay na. Ang matandang Mysterian, na nakaupo sa lupa, ay hindi naiwasang magpakita ng nagulat na ekspresyon. Kahit na hindi siya isang martial artist, alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga antas ng lakas. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yanrozo. Walang kamalay-malay, si Chinyu ay tila lumaki sa isang lalaking kayang alagaan ang kanyang sarili. Nililigawan mo si kamatayan. Ang dalawa pang Martial Grandmaster ay agad na nagalit. Umikot-ikot ang liwanag sa kanilang mga palad, at ang nakakatakot na cultivation technique ay binura ang kalangitan at tinakpan ang lupa habang dinidiin nila ang Chinyu. Nang tumangala sila, nakita nila na tila may malaking espada na nakasabit sa itaas ng ulo ni Chinyu. Ang aura ng espadang ito ay parang bahaghari. Ang violent chi force ay yumanig pa sa lupa. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Ikinawi niya ang kanyang kamay, at isang alon ng puwersa ng chi ang nagpoprotekta sa matandang Mysterian at Yanrozo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang kabilang kamay at pinaandar ang ganap na simula ng sagradong kamao upang salubungin ito. Wala akong pakialam kung anong galaw mo. Kailangan ko lang durugin ito ng isang suntok. Paulit-ulit na umuungal si Chinyu. Ang gininto ang liwanag ang nagpapaliwanag sa buong bodega. Ang simple at walang palamuti na kamao ay walang awa na dumurog patungo sa malaking espada. Gotcha! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang malaking espada na na-activate ay direktang nadodge. Para naman sa dalawang Martial Grandmaster, naapektuhan pa sila ng backlash ng chi force at walang tigil na samuka ng dugo. Ang katawan ni Chinyu ay natatakpan ng gininto ang liwanag habang ang kanyang pares ng mga mata ay malamig na tumatama sa kanila. Ang kanyang dominanteng aura ay naging dahilan upang ang dalawang Martial Grandmaster ay hindi nang ahas na kumilos kahit sandali. Si Li Wencheng, na nakahandusay sa lupa, ay lalong natakot. Sabik niyang sumigaw sa pintuan, Tito Zeng, Tio Zeng. Swoosh! Sa pangunguna ni Uncle Zeng, 7 o 8 Martial Grandmaster ang pumasok sa bodega. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa, hindi maiwasan ni Tio Zeng na magulat. May kakayahan ka, sabi ni Tito Zeng na may singkit na mga mata. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan kung papatayin mo ang aming mga tao? Gumisi si Chinyu, papatayin kita sa susunod. Hahaha. What big words. Malamig na sabi ni Uncle Zeng. Si Uncle Zeng ay isang 8th grade Martial Grandmaster. Talagang mahirap makipag-ayos sa kanya. Kahit si Chinyu ay maaaring hindi niya kapareha. Tio Zeng, patayin silang lahat. Pilit na sigaw ni Li Wencheng. Napatingin si Uncle Zeng kay Chinyu. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at nginisyan, ikaw ay isa lamang Martial Grandmaster. Papatayin kita na kasing dali ng pagpiga ng langgam. Oo, ang langgam ay naglakas loob na magsalita ng mayabang. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa pintuan. Pagtingin niya, nakita niya si Yan Sihay na nakatayo sa pintuan. Bahagyang kumunot ang noo ni Tio Zeng at malamig na sinabi, sino ka? Hinubad ni Yan Sihay ang kanyang Amerikana. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang figure. Hindi na nag-react si Tio Zeng bago nabasag ang kanyang dantian sa sipa ni Yan Sihay. My name is Yan Sihay. Narinig mo na ba ako? Malamig na sabi ni Yan Sihay. Kabanata 356, ang mga iniisip ni Yan Sihay. Ang pangalan ni Yan Sihay ay parang kulog sa Jingdo. Nang marinig ni Tio Zeng ang pangalang ito, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mister Yan, bakit ka nandito? Kahit na may nahulaan si Tio Zeng, may mga ilusyon pa rin siya sa kanyang puso.
Itinuro ni Yan Sihay si Old Mysterian at malamig na sinabi, inagaw mo ang aking ama, ang lakas ng loob mo. Ang ama ni Yan Sihay. Matandang Mysterian. Ang Emperor yan na maaaring Yejin si Jingdo ng 3 beses gamit ang kanyang paa. Mysterian, siya iyon, siya ang nagpagawa sa akin. Natarante si Uncle Zeng at nagmamadaling itinuro ang kinatatayuan ni Li Wencheng. Sa oras na ito, wala na siyang pakialam kay Feng Chong. Ang pagprotekta sa sarili niyang buhay ang pinakamahalagang bagay. Hanggat pinapatong mo ang iyong mga kamay sa pamilya yan, mamamatay ka. Kung sino ang nagpagawa sa iyo nito, ano ang kinalaman nito sa akin? Gumisi si Yan Sihay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, direktang tumama ang magaspang na palad ni Yan Sihay. Gotcha! Ang ulo ni Uncle Zeng ay direktang nabasag ng isang sampal. Isang 8th grade martial grandmaster ang namatay ng ganoon. Si Qin Yu ay nakatayo sa gilid, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Hindi niya akalain na magkakaroon talaga ng ganoong kasanayan si Yan Sihay. Ang kanyang lakas ay malamang na lumampas sa imahinasyon ni Qin Yu. Ikaw na. Lumingon si Yan Sihay at tumingin kay Li Wencheng. Nilakasan ni Li Wencheng ang sarili at sinabing, ikaw, huwag mo akong hawakan. Ang tiyo ko si Feng Chong. Siya. Talagang ililigtas niya ako. Ang tiyuhin mo. Sino siya sa tingin niya? Gumisi si Yan Sihay. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Yan Sihay ang kanyang kamay at ang isang taong pinahirapan ng hindi nakikilala ay itinapon. Ang lalaking ito ay ang hari ng North Island, si Feng Chong. Uncle, iligtas mo ako. Isang sigaw ni Li Wencheng. Itinaas ni Feng Chong ang kanyang ulo at tumingin kay Li Wencheng ng mabangis, sinabing, ikaw bastard. Gusto mo akong patayin. Sa sandaling ito, walang pakialam si Feng Chong kung mayroon siyang pamangkin o wala. Tumingin siya kay Yan Sihay at nahihirapang sinabi, President Yan, ang ginawa niya, ay walang kinalaman sa akin. Kahit napatayin mo siya, karapat-dapat siya. Feng Chong, iniwan mo talaga siya para mamatay. Ako, gusto kong sabihin sa kapatid ko. Galit na sabi ni Li Wencheng. Hindi mapigilan ni Yan Sihay na mapamura. Akala ko ito ay isang malaking pagbaril na naglakas loob na hawakan ng aking ama. Isa pala siyang walang kwentang alibughang walang alam tungkol sa mundo. Isang bakas ng paghamak ang sumilay sa mga mata ni Yan Sihay. Pagkatapos, ikinaway ni Yan Sihay ang kanyang kamay, at ang dalawang tao sa tabi niya ay agad na naglakad patungo kay Li Wencheng. Itapon mo siya sa dagat para pakainin ang isda, malamig na sabi ni Yan Sihay. Oo. Direktor yan. Kinaladkad ng dalawang martial grandmaster si Li Wencheng palabas na parang nangaagaw ng manok. Mabilis na naglakad si Yan Sihay sa harap ng matandang Mysterian. Habang kinakalas niya ito, sinabi niya, Tay, okay ka lang ba? Tumayo si matandang Mysterian mula sa lupa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, ano ang maaaring mangyari sa akin? Nagmamadali ding naglakad si Qin Yu papunta sa gilid ni Yan Ruozo at kinalas ang tali sa kanyang katawan. Qin Yu, paano mo inalagaan ang aking ama? Sa sandaling ito, malamig na sabi ni Yan Sihay. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo at medyo humihingi ng tawad, pasensya na po, Mr. Yan. Kasalanan ko. Wala itong kinalaman sa kanya. Ako ang nagpumilit na huwag siyang gawin iyon. Ikinaway ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, napakahusay na ni Qin Yu. Nakangiti ring sabi ni Yan Ruozo. Malamig na sumangot si Yan Sihay, mukhang labis na hindi nasisiyahan. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya naglakas loob. Mailabas lang niya ang galit kay Feng Chong. Feng Chong, tila ang mga hakbang sa seguridad ng North Continent Island ay wala sa lugar. Malamig ang tono ni Yan Sihay, at may nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Hindi tanga si Feng Chong. Siyempre, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Yan Sihay. Kaya naman, nagmamadaling sinabi ni Feng Chong, President Yan, handa akong ibigay ang North Continent Island sa pamilya Yan. Sana lang maprotektahan ng pamilya Yan ang North Continent Island. Bigyan ito. Kailangan ko ba? Gumisi si Yan Sihay. Feng Chong, ingatan mo ang iyong sarili.
Pagkasabi nito, tumingin si Yan Sihay kay Old Mr. Yan at sinabing, Tay, alis na tayo. Sabay-sabay na umalis ang lahat sa North Continent Island. Sa pagbabalik, itinuro ni Yan Sihay si Chinyu at sinabing, sumunod ka sa akin. Tito, anong ginagawa mo? Walang malay na tumayo si Yan Rozo sa harap ni Chinyu. Ngumiti si Yan Sihay at sinabing, Rozo, ano ang kinakatakutan mo? Kakainin ko kaya ito. Gusto ko lang siyang makausap. Ayos lang. Walang gagawin sa akin si Old Mr. Yan. Ngumiti si Chinyu at sinabi. Medyo nag-aalala pa rin si Yan Rozo. Nang magsalita lamang ang matandang Mr. Yan ay tuluyang napahinga si Yan Rozo. Sumakay silang dalawa sa helicopter at naghanda para bumalik sa manor ng pamilya Yan. Ang helicopter ay lumipad ng mataas sa kalangitan. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, matatanaw ng isa ang higit sa kalahati ng hilagang isla. Kumusta ang hilagang isla? Casual na tanong ni Yan Sihay. Yumuko si Chinyu at nagsabi, napakaganda nito at napakahusay na umuunlad. Oo. Tumango si Yan Sihay at sinabi. Kahit isang malakas na isla tulad ng isla sa hilagang kontinente ay hindi makatiis ng isang suntok mula sa pamilya Mayan. Sa isang salita lamang mula sa akin, maaari kong ipagbawal ang North Continent Island. Ang mga salita ni Yan Sihay ay malinaw na isang babala kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi tanga. Siyempre, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Yan Sihay. Masyado kang maswerte. Talagang hindi ka namatay noong nakaraan, walang pakialam na sabi ni Yan Sihay. Ngumiti si Chinyu at sinabi, sana makapagpadala si Mr. Yan ng 2 disenteng tao para patayin ako sa susunod. Ang mga ganoong klase ng tao ay hindi sapat upang punan ang mga puwang sa pagitan ng aking mga ngipin. Oh, so pinatay mo sila. Medyo nagulat na sabi ni Yan Sihay. Tumango si Chinyu at sinabing, oo. Hahaha. Hindi napigilan ni Yan Sihay na matawa. No wonder mataas ang tingin ng tatay ko sayo. TSK. Sa paglipas ng panahon, maaari ka lamang maging isang kamangha-manghang tao, sabi ni Yan Sihay. Nang marinig ito, natuwa si Chinyu. Posible kaya na ang mga bagay ay malapit ng bumuti. Pumayag ba si Yan Sihay na pakasalan siya ni Yan Rozo? Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Yan Sihay ay nagparamdam kay Chinyu na parang nahulog siya sa isang ice cellar. Ilang taon na ang nakalilipas, may isang binata na may katulad na talento na gaya mo. Maraming pamilya ang nadama na siya ang magiging susunod na Yeching, mabagal na sabi ni Yan Sihay. Pero unfortunately, pinatay siya ng anak ko. Alam mo ba kung bakit? Tinitigan ni Yan Sihay si Chinyu at sinabing. Sumimangot si Chinyu at hindi nagsalita. Gumuso si Yan Sihay, dahil nagkunwari siyang marangal at tinanggihan ang imbitasyon ng pamilya Yan. Kaya pinatay ko siya. Agad na nakaramdam ng lamig si Chinyu. Ang Yan Sihay na ito ay medyo mapang-api. Gusto kong pagsilbihan niya ang pamilya Yan, pero gusto niya lagi siyang ka-level ko. Hindi ba sa tingin mo ito ay katawa-tawa? Tinitigan ni Yan Sihay si Chinyu at nagtanong. So what kung talented siya? Isa lang siyang martial artist. Ang makapaglingkod sa pamilya Yan ay isa ng pagpapala na nalinang niya sa loob ng 8 buhay. Tulad ng kasalukuyang ikaw. Commoner ka lang at gusto mo pang maging manugang ng Yan family. Hindi ba katawa-tawa iyon? Sa mga taong katulad mo, kahit gaano ka kalakas, maaari ka lang maging alipin. You're just a little higher class slave. Kabanata 357, ang pag-uusap ng mag-ama ng pamilya Yan. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Yan Sihay, ang Little Hope Chinyu ay para sa kanya nakakabangon pa lang ay biglang nawala ng walang bakas. Sa ilang sandali, napuno pa siya ng pagkasuklam kay Yan Sihay. Hindi ko talaga alam kung bakit palaging nararamdaman ng mga taong tulad mo na mas mataas ka. Umiling si Chinyu at sinabing, ang mataas at mababa ay hinahati din ng mga katulad mo. Buong buhay namin ay nagsumikap kami, ngunit sa iyong paningin, ito ang naging kapital para sa iyong panlilibak. Ginoo. Yan, to be honest, ikaw yata ang katawa-tawa. Tinatreto mo ang iba bilang mga alipin, para hindi ka tingnan ng iba.
Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Sihay, hindi man lang umiwas. Unti-unting nanlamig ang mukha ni Yan Sihay. Talagang hindi ka tinatablan, malamig na sabi ni Yan Sihay. Talagang kinasusuklaman ko ang iyong mga mukha na iniisip na mayroon silang espirito upang lumaban. Ngumisi si Chinyu at sinabing, naiinis din ako sa mga mapagmataas mong mukha. Nasira ang negosasyon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakipag-ayos si Chinyu kay Yan Sihay, at ang resulta ay pareho pa rin. Ang magkabilang panig ay may ganap na magkakaibang pananaw sa mundo. Kahit na ilang beses na nila itong pinag-usapan, lalalim lang ang contradiction. Kung tungkol sa antas ng contradiction, kapag nawala ang isang panig ay mawawala ang contradiction. Malamig na sinabi ni Yan Sihay, nais kong ibigay sa iyo ang North Continent Island na ito, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Ngumisi si Chinyu, Mr. Yan, tulad ng sinabi mo kay Feng Chong, kailangan ba kitang ibigay sa akin? Good. Good. Hindi napigilan ni Yan Sihay na tumawa ng malakas. Chinyu? Titingnan ko kung hanggang kailan ka mahihirapan. Hindi sumagot si Chinyu, at tamad siyang makipagtalo kay Yan Sihay. Lumipad ang eroplano sa kalangitan at hindi nagtagal ay lumapag sa mansyon ng pamilya Yan. Pagkababa ng eroplano, namumula pa rin ang mukha ni Yan Sihay. Nagmamadaling tumakbo si Yan Ruozo at sinabing, Chinyu, okay na ba ang lahat? Napangiti si Chinyu at sinabing, ayos lang. Napakasaya kong palitan ni Mr. Yan. Nang marinig ito, bumantong muli si Yan Sihay. Dad, magpahinga ka na. Kung wala na, aalis muna ako, sabi ni Yan Sihay. Sandali. Ikinumpas ng matandang Mr. Yan ang kanyang kamay. Sihay, sumama ka sa akin. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Hindi nang ahas si Yan Sihay na sumalungat sa gusto ng matandang Mr. Yan, kaya masunurin niyang sinundan si Old Mr. Yan sa itaas. Sa study room, tanging si Yan Sihay at ang matandang Mr. Yan ang naroon. Tatay, bakit mo ako hinahanap? Umupo si Yan Sihay sa tapat ng matandang Mr. Yan at nagtanong. Malamig na sinabi ni Old Mr. Yan, Sihay, alam ko ang tungkol sa relasyon mo sa pamilyang Han. Hindi ito pinansin ni Yan Sihay. Aniya, ano ang kinalaman niyan sa anumang bagay? Ang magkasanib na pamilya ng Yan at Han ay isang malakas na alyansa. Buntong hininga. Bumantong hininga si Old Mr. Yan. Hindi ako nandito para makipagtalo sa iyo ngayon. May itatanong lang sana ako sa'yo. Gusto mo ba talagang pakasalan ni Ruozo si Han Wei? Natigilan si Yan Sihay. Kumunot ang noo niya at sinabing, Tay, bakit mo ba ito naitanong bigla? Dahan daw ang tumayo si Old Mr. Yan. Habang nakatalikod kay Yan Sihay, bumantong hininga siya at sinabing, wala na akong maraming araw. Alam kong kapag namatay ako, tiyak na mawawala ng kontrol ang sitwasyon sa pamilya Yan. Ayokong masira ang pamilya Yan. Pare, kung ipapasa mo sa akin ang posisyon, paano mawawasak ang pamilya Yan? Sabi ni Yan Sihay na may kasabikan. Hanggat nasa kamay ko ang pamilya Yan, tiyak na magiging mas maluwalhati. Hindi ko maisip kung bakit mo ipinipilit na pakasalan si Ruozo sa basurang iyon sa pinakamababang antas, Chinyu. Paanong mas masama si Han Wei sa kanya? Kahit na minamaliit mo si Han Wei, napakaraming namumukod tanging young master sa Jingdo, alin sa kanila ang hindi mas mahusay kaysa sa Chinyu na iyon. Si Yan Sihay ay mukhang labis na nasasabik, at ang mga salitang ito ay tila pinigilan sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Saglit na natahimik si Old Mr. Yan. Lumingon siya para tingnan si Yan Sihay at sinabi sa malalim na boses, Sihay, huwag mong tingnan ang ibabang antas. Tumayo din ang tatay mo mula sa ibabang antas noon. Tungkol sa sinabi mo tungkol kay Chinyu at Han Wei, tama ka, ngunit nalampasan mo ang isang problema, at iyon ang sariling desisyon ni Ruozo. Gusto ni Ruozo si Chinyu, bakit kailangan mong pilitin siyang pakasalan si Han Wei? Malamig nang umuso si Yan Sihay, bata, ano ang alam mo sa gusto o hindi gusto? Kung gusto mo, magkano ang halaga nito? Si Yan Sihay, na ipinanganak sa isang aristokratikong pamilya mula pagkabata, ay matagal nang na-brainwash ng konsepto ng mga benepisyo.
Sa kanyang pananaw, lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring gawing daan para sa mga benepisyo. Maging ang sarili niyang pamilya at mga kaibigan. Sihay, may ilang bagay akong dapat sabihin sa iyo. Biglang naging solemn na ang tono ng matandang Mysterian. Noon, isang mahalagang tao ang nagsabi na ang buhay ng pamilya yan ay 50 taon lamang. At ang taong ito ay ang ika-47 taon. Gumisi si Yan Sihay, pare, naniniwala ka pa rin ba dyan? Hindi pinansin ni Old Mysterian ang mga salita ni Yan Sihay at nagpatuloy, sinabi din niya na si Chinyu lang ang makakapagligtas sa pamilya yan. Kung hindi, ang pamilya yan ay tiyak na bababa o mapapahamak sa ika-50 taon. Ang taong nagsabi nito ay ang ama ni Chinyu noon. Sa kanya nanggaling lahat ang kayamanan ng pamilya yan. Kaya naman, natural na naniniwala ang matandang Mysterian sa kanyang sinabi. Gayunpaman, si Yan Yunheng ay si Yan Yunheng, at si Yan Sihay ay si Yan Sihay. Hindi nakinig si Yan Sihay sa kahit isang salita na sinabi ng matandang Mysterian. Ang kapalaran ko ay nasa aking mga kamay, hindi ang langit, sabi ni Yan Sihay na may malamig na ngiti. Para naman sa mga big shots na binanggit mo, wala silang kwenta sa paningin ko. Dad, kung wala nang iba, pahinga muna ako. Nag-ayos si Yan Sihay, tumalikod, at lumabas ng study. Pagkaalis niya, hindi napigilan ni Old Mysterian na mapabuntong hininga. Mukhang nakatadhana na ang sakuna ng pamilya yan, bulong ng matandang Mysterian sa mahinang boses. Uwi, kinabukasan, dumating ang balita mula sa North Continent Island. Dahil sa iba't ibang dahilan, pansamantalang isinara ang North Continent Island para sa negosyo. Hindi alam ang tiyempo. Ang dahilan naman ng balita, mas nakakaloka. Sa isang sulyap, may daan-daang mga paglabag sa North Continent Island. Tiningnan ni Chinyu ang balita at hindi maiwasang mapangiti. Itong Yan Sihay ay gustong pilitin si Feng Chong na magkusa na ibigay ang North Continent Island. Itong mga tinatawag na big shots ay talagang interesting. Nagnakaw sila ng isang bagay mula sa iba, ngunit kailangan pa rin nilang ipadama sa kanila ang pasasalamat. Initian ito ni Chinyu. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 2 araw, inihayag ng labas ng mundo. Ang North Continent Island ay opisyal na kinuha ng pamilya yan at binuksan para sa negosyo sa isang bagong araw. Kinuha ni Feng Chong ang posisyon ng General Manager at nagpatuloy sa pamamahala sa North Continent Island. Sa madaling salita, naging alipin ni Yan Sihay si Feng Chong mula sa kanyang amo. Sa araw na ito, nakipaglaro ng chess si Chinyu sa matandang Mysterian gaya ng dati. Sa pagtingin sa itim na gas na kumakalat mula sa glebela ng matandang Mysterian, mas nakaramdam ng pagkabalisa si Chinyu. Mukha ring mahina ang matandang Mysterian. Kung hindi dahil sa suporta ng medisina, ang kasalukuyang matandang Mysterian ay mahihirapang tumayo. Pagkatapos ng laro ng chess, ibinaba ng matandang Mysterian ang piraso ng chess sa kanyang kamay. Tumayo siya at sinabing, Chinyu, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa isang lugar. Natigilan si Chinyu at nalilitong nagtanong, anong lugar? Bahagyang ngumiti ang matandang Mysterian at sinabing, huwag kang magtanong. Sumama ka sa akin. Kabanata 358, ang piging sa kaarawan ni Old Mysterian. Sumunod si Chinyu sa likod ni Old Mysterian at lumabas ng bilya. Pagkatapos, sumakay sila sa isang kotse at dahan-daang nagmaneho patungo sa medyo malayong bahay na hindi kalayuan. Halos kalahating oras ang biyahe ng sasakyan bago tuluyang nakarating sa harap ng bahay na ito. Hindi kalakihan ang bahay, ngunit mabigat itong binabantayan. Sa pintuan pa lang, may 3 Martial Grandmaster na naghihintay doon. Old Mysterian. Ang 2 Martial Grandmasters ay mabilis na ikinulong ang kanilang mga kamay at yumuko nang makita nila ang matandang Mysterian. Kinawian ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at dinala si Chinyu sa pintuan. Ang pinto ay suportado ng isang espesyal na material, at ang lock ay facial recognition. Lumakad pasulong si Old Mysterian at dahan-daang bumukas ang pinto. Pagkatapos, isang malakas na aroma ng gamot ang agad na umatake sa kanya. Huminga ng malalim si Chinyu at agad na nakaramdam ng pagre-refresh sa buong katawan niya.
Sa abot ng mata, sunod-sunod ang mga bote ng gamot sa bahay na ito. Ano? Ano ang mga ito? Pagtingin sa buong bodega ng mga halamang gamot, hindi mapigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Walang pakialam na sinabi ng matandang misteryan, ito ang lahat ng aking mga koleksyon sa mga nakaraang taon. Mga koleksyon. Napalunok si Chinyu. Mayroong hindi bababa sa mahigit 100 halamang gamot sa silid na ito, at bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa 500 taong gulang. Kung ikukumpara sa bodega ni Old Mr. Yan, hindi karapat-dapat si Dong Tianhai na tawaging hari ng mga halamang gamot. Gusto mo ba? Walang pakialam na sabi ng matandang siyan habang nasa likod ang mga kamay. Hindi mapigilan ni Chinyu na sabihin, gusto ko. Sino ba naman ang hindi magugustuhan? Sumulyap si matandang misteryan kay Chinyu at sinabing, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang isang balita na magpapawala sa iyo ng pag-asa. Ang stock ng pamilyahan ay mas mataas lang kaysa sa akin. Sa madaling salita, hindi kailangang mag-alala ni Hanwei tungkol sa mga halamang gamot. Matagal nang inisip ni Chinyu na ang mga maharlikang pamilyang ito ay hindi nagkukulang ng mga mapagkukunan, ngunit hindi niya naisip na ang agwat ay magiging napakalaki. Kahit na ang 500 taong gulang na mga damo ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, at ang 1,000 taong gulang na mga halamang gamot ay maaaring kainin tulad ng mga carrot. Paano makakabawi ang isang ordinaryong tao para sa pagkakaiba? Kung isang araw ay matalo mo talaga si Hanwei, lahat ng mga halamang ito ay magiging iyo, walang pakialam na sabi ng matandang misteryan. Hindi napigilan ni Chinyu ang sumipsip ng malamig na hangin. Pabirong sabi niya, talaga. Siyempre, sabi ng matandang misteryan. Pero hindi ko sila maibibigay sa iyo ngayon. Lahat ito babe. Kung papatayin ka ni Hanwei, hindi ba ito magiging isang pag-aaksaya? Ungol ng matandang misteryan. Chinyu. Nang makita ang ekspresyon ni Chinyu, kinuha ng matandang misteryan ang isa at iniabot kay Chinyu. Bibigyan kita ng isa. Kunin mo at umalis ka na. Kinawian ng matandang misteryan ang kanyang kamay at sinabi. Umubo si Chinyu at kinuha ang mga halamang gamot. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat, kuya yan. Saka hindi ako tatayo sa seremonya. Naglakad silang dalawa palabas ng bodega. Dahan daw ang sumara ang pinto ng bodega. Sa mga sumunod na araw, hindi nakipaglaro ng chess si Old Misteryan kay Chinyu. Sa halip, lumabas siya buong araw at mukhang abala. Hanggang ngayong umaga, ang matandang misteryan ay nagbihis ng maingat at mukhang masigla. Walang makapagsasabi na hindi siya mukhang namamatay. Lolo, bakit ang sigla mo ngayon? Hindi maiwasang magulat si Yan Ruozo nang makita niya ito. Sinabi ng matandang misterya na may mahinang ngiti, I drop ang lahat ngayon at sundan mo ako sa West Bank Manor. Ang West Bank Manor ay isa pang pag-aari ng matandang misteryan. Itinayo ito sa isang malaking bundok at halos walang ginagawa buong araw. West Bank Manor. Lolo, lilipat na ba tayo ng ibang lugar? Tanong ni Yan Ruozo. Kinawian ng matandang misteryan ang kanyang kamay at misteryosong sinabi, gusto ni Lolo na ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng maaga. Tara na. Nakaayos na ang lahat doon. Ang balita ng Old Misteryan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ay matagal nang kumalat, ngunit hindi alam ni Yan Ruozo ang tungkol dito. Chinyu? Dapat kang sumama sa akin. Napatingin si matandang misteryan kay Chinyu at sinabing. Tumango si Chinyu at sinabing, okay. Sumakay silang tatlo sa kotse at nagmamadaling pumunta sa West Bank Manor. Matagal nang naitakda ang tanawin sa bundok, at ang pasukan ng malaking asyenda ay napuno na ng mga mamahaling sasakyan. Bago dumating ang master, mayroon ng walang katapusang daloy ng mga tao na dumating upang ipagdiwang ang kaarawan. Maagang dumating sina Hanmeng at Hanwei para hintayin siya. Sa panahong ito, hindi mabilang na mga tao ang dumating upang makipag-ugnayan, ngunit lahat sila ay hindi pinansin ni Hanmeng. Isa lang ang layunin nila, at iyon ay ang matandang misteryan. Habang nasa daan, sumandal si Yan Ruozo sa gilid ng matandang misteryan at nakangiting sinabi, Lolo, mukhang masigasig ka ngayon. Mas bata ka kahit 10 taon.
Tumawa din ang matandang Mysterian at sinabing, kung gayon ay isusuot ito ni Lolo araw-araw mula ngayon. Sa pagtingin sa mainit na eksena sa pagitan nilang dalawa, hindi mapangiti si Chinyu. Dahil nakikita niyang kahit pilit na nagsisikap ang matandang Mysterian na maging masigla, hindi pa rin niya maitago ang katotohanang mahina ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa West Bank Manor. Sa sandaling huminto ang sasakyan, hindi mabilang na mga tao ang dumagsa sa paligid, naghihintay sa matandang Mysterian na lumabas ng sasakyan. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at buksan mo ang pinto para sa matandang Mysterian. Sa dilim, malamig na tiningnan ni Hanmeng si Hanwei. Mabilis na tumango si Hanwei at tumakbo sa harap ng sasakyan. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas para itabi ang mga tao sa harap ng sasakyan at pagkatapos ay pinagbuksan siya ng pinto para sa matandang siyan. Gayunpaman, pagkatapos mabuksan ang pinto, ang unang taong nakita ay hindi matandang Mysterian, kundi si Chinyu. Kabanata 359, ang pinili ni Old Mysterian. Ang ekspresyon ni Hanwei ay lubhang kawili-wili. Natigilan muna siya, tapos napuno ng galit ang mukha niya. Halos mabaliw ang buong mukha niya sa galit. Pati katawan niya medyo nanginginig. Nang makita ang eksenang ito, tila nagulat ang mga tao sa paligid. Hindi nila namamalayan na napaatras sila, na tila nanunood ng palabas. Nais ding malaman ng mga taong ito kung paano kikilos si Chinyu, isang walang tao, kapag kaharap si Hanwei. Salamat, Mr. Han, sa pagbukas mo ng pinto ng kotse para sa akin ng personal. Salamat sa iyong pagsusumikap. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Chinyu. Hindi lang iyon, tinapok pa niya si Hanwei sa balikat. Ikaw. Naikuyom ni Hanwei ang kanyang kamao, halos masira ito. Ngunit sa huli, nagpigil pa rin si Hanwei. Dahil alam niya na kapag nawalan siya ng katinoan sa harap ng maraming tao, siya ang matatalo. Huminga ng malalim si Hanwei at sinabing mahinahon hanggat kaya niya, kakabukas pa lang ng pinto. Walang anuman. Habang nagsasalita siya, bumaba ng kotse ang matandang Mysterian sa tulong ni Yan Rozo. Hindi na pinansin ni Hanwei si Chinyu. Nagmamadali siyang tumawag ng masigasig, Lolo Yan. Nakangiting tumango ang matandang Mysterian at sinabing, Hanwei, nandito ka rin. Si Lolo Yan ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kahit may malaki, sasama pa rin ako, nakangiting sabi ni Hanwei. Pagkatapos sabihin iyon, pumunta si Hanwei para suportahan ang matandang Mysterian. Gayunpaman, ikinaway ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka at maupo. Bahagyang napahiya si Hanwei, ngunit pinagtibay pa rin niya ang kanyang sarili at sinabing, nakuha ko na, Lolo Yan. Ang pagdating ni Old Mysterian ay natural na nagdala sa kapaligiran sa isang kasukdulan. Sunod-sunod na humakbang ang lahat para batiin ang matandang Mysterian. Inaasahan ko ang matandang Mysterian na magkaroon ng buhay na kasing pala ng East Sea at buhay na kasing haba ng South Mountains. Napakalakas ng katawan ng matandang Mysterian, tiyak na mabubuhay siya ng 100 taon. Matandang Mysterian, maliwanag ang araw at buwan, ang pine at crane ay walang hanggang tagsibol. Sa pagtingin sa ugali ng lahat, hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Mataas talaga ang status ni Old Mysterian sa Jingdo. At ito ay Jingdo lamang. Sa pagtingin sa buong bansa, hindi alam ng isa kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pamilyang yan. Sige, maupo na ang lahat. Kinawian ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing. Nang bumagsak ang mga salita ng matandang Mysterian, ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang upuan. Ang piging na ito ay inayos sa open air. Maraming dining table sa buong manor. Sa hapagkainan, may mga sari-saring pagkain. Sumunod sina Chinyu at Yan Rozo sa likod ng matandang Mysterian at naglakad patungo sa hapagkainan sa harapan. Sa hindi kalayuan, si Hanwei ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Basura, hindi mo na kaya. Malamig na tiningnan ni Hanmeng si Hanwei. Hindi napigilan ni Hanwei na sabihin, Tay, hindi mo ba nakikita? Ang Chinyu na iyon ay sumusunod sa matandang Mysterian sa lahat ng oras na ito. Kahit ako wala akong ganitong treatment. Malamig na ngumuso si Hanmeng at sinabing, so.
Kaya kailangan mong ilagay ang lahat ng iyong mga saloobin sa iyong mukha. Paano kita tinuruan nitong mga taon? Minsan, kailangan mong maging makapal ang balat, intindihin mo. Parang may nakatagong kahulugan ang mga salita ni Han Meng. Sa kabutihang palad, hindi tanga si Han Wei. Mabilis niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Han Meng. Kaya naman, agad siyang naglakad papunta sa gilid ng matandang si Yan. Sa oras na ito, ang hapagkainan ay napuno na ng mga pinggan. Maraming tao ang lumapit upang magbigay ng mga regalo at toast. Hinawakan ni Han Wei ang baso ng alak at mabilis na naglakad sa tabi ng matandang Mr. Han. Matandang Mr. Yan, swertehin kita. Iinom ako sa iyo, magalang na sabi ni Han Wei. Tumawa si Old Mr. Yan at sinabing, Han Wei, hindi masyadong maganda ang katawan ko. Hindi na ako makakainom. Hayaan mong uminom si Qin Yu kasama mo. Pagkatapos sabihin iyon, ang matandang Mr. Yan ay tumingin kay Qin Yu. Wala talagang pakialam si Qin Yu. Kinuha niya ang baso ng alak at nakangiting sinabi, Young Master Han, pakiusap. Si Han Wei ay malapit ng sumiklab, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ama at pilit na pinigilan ang galit sa kanyang puso. Pagkatapos uminom ng isang tasa ng alak, umupo lang si Han Wei sa tabi ni Old Mr. Yan. Walang sinabi ang matandang Mr. Yan tungkol dito, kaya bahagyang gumaan ang loob ni Han Wei. Hindi nagtagal, naglakad si Yan Sihay at ang iba pa mula sa hindi kalayuan. Ang pagdating ni Yan Sihay ay nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Malinaw na alam ng lahat sa kanilang mga puso na kapag nawala ang matandang Mr. Yan, si Yan Sihay ang magiging bagong pinuno ng pamilya Yan. Sa makatuwid, ang bawat isa ay naglakad patungo kay Yan Sihay, hawak ang kanilang mga tasa ng alak at nag-ihaw sa kanya. Pagkatapos ng isang ikot ng pag-inom, mabilis na naglakad si Yan Sihay sa tabi ng matandang Mr. Yan. Tinulyapan niya si Qin Yu at ngumuso, sino ang nagsabi sa iyong maupo ka rito? Sinabi sa akin ng matandang Mr. Yan na maupo ako dito. Ano ang mali? Sabi ni Qin Yu sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Malamig na umungol si Yan Sihay. Lumapit siya sa tenga ni Qin Yu at malamig na sinabi, huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa suporta ng tatay ko. Hindi ka magiging mayabang ng matagal. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Sihay at naglakad palayo. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Qin Yu ang isang binata na may maesla na katangian. Mukhang nasa 20s ang binata, ngunit napakaranggal ng aura na ipinalabas niya. Kahit malayo siya, mahirap siyang pansinin. Tumingin si Qin Yu sa binata at bumulong, sino ang taong iyon? Yan Jinyao, anak ng tiyuhin ko, sabi ni Yan Rozo. Siya si Yan Jinyao. Tumaas ang kilay ni Qin Yu at naging interesado kaagad. Kailangang malaman ng isa na si Yan Jinyao ang numero 1 tao sa listahan ng ranking ng nakababatang henerasyon. Ang kanyang lakas ay higit pa sa Han Wei. Kuya Yan. Pagkatapos makita si Yan Shu, mabilis na tumayo si Han Wei at binati si Yan Jinyao. Nakangiting sumagot si Yan Jinyao, Han Wei, nandito ka rin. Sabi ni Han Wei, syempre. Birthday kasi ni Lolo Yan kaya syempre kailangan kong sumama. At saka, baka maging pamilya tayo sa hinaharap, nakangiting sabi ni Han Wei. Tumanggo si Yan Jinyao at hindi na nagsalita pa. Happy birthday, Lolo. Tumingin si Yan Jinyao kay Old Mr. Yan at yumoko. Tumanggo si Old Mr. Yan at nakangiting sinabi, Yan Jinyao, dali-dali kang maupo. Naglakad si Yan Jinyao sa gilid ni Qin Yu at umupo. Hindi siya umimik kay Qin Yu. Hindi niya nilingan si Qin Yu. Hindi tulad ng mga ordinaryong aristokratikong disipulo ng pamilya, si Yan Shu ay walang ganoong arrogant na ugali. Ngunit alam ng mga nakakaunawa sa kanya na si Yan Jinyao ay isang walang awa at walang awa na tao. Hindi siya mas mababa kay Yan Sihay. Hindi malayo. Kalmado ang ekspresyon ni Han Meng. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng matandang si Yan. Parehong nakaupo sina Qin Yu at Han Meng sa mesa ni Old Mr. Yan. Ito ay hindi maiwasan na ang mga tao ay hayaan ang kanilang mga imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Gusto mong sumakay sa dalawang bangka. In your dreams. Pinatay ni Han Meng ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay.
Pagkatapos, ngumisi siya at sinabing, kailangan pa kitang pilitin na pumili ngayon. Hindi ako naniniwala na pipiliin mo si Jinyu kaysa sa anak ko sa harap ng maraming tao. Pagkatapos, kinuha ni Hanmeng ang kanyang telepono at tumawag. Pasok kayong lahat, malamig na sabi ni Hanmeng. Matapos ibaba ang telepono, pumasok ang isang grupo ng mga reporter hindi nagtagal. Mabilis na naglakad ang grupo ng mga mamamahayag papunta sa gilid ng matandang Mysterian at magalang na sinabi, Older Mysterian, hiling ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte at mahabang buhay. Ang matandang Mysterian ay isang matandang Zoro. Natural na masasabi niya na ang pagdating ng mga reporter na ito ay isang sadyang pagsasaayos. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali at nakangiting sumagot, masyado kang mabait. Ako ay isang tao ng lantang kahoy. Hindi ko karapat-dapat na problemayan ang iyong istasyon ng telebisyon para pumunta at ipagdiwang ang aking kaarawan. Ngumiti ang reporter at sinabing, isa kang sikat na entrepreneur sa Jingdo. Hinahangaan ka rin namin. Sa puntong ito, huminto sandali ang reporter. Mabilis na kinuna ng cameraman si Jinyu. Ginoo. Yan, ang labas ng mundo ay nagsasabi na ang isang binata na nagngangalang Jinyu ay ang magiging manugang ng pamilya yan. Ano sa tingin mo dito? Ayon sa aming pagkakaunawa, ang young master ng pamilya Han, si Han Wei, ay tila hinahabol ang iyong apo. Kung papipiliin ka sa dalawang kabataang ito, sino ang pipiliin mo? Mabilis na itinapon ng reporter ang paksa. Kabanata 360, pag-frame. Ang mga salita ng reporter ay halatang inihanda. Natural na nakikita ito ng matandang Mysterian. Hindi niya namamalayan na sinulyapan si Hanmeng na nasa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, nagkataong nakatitig si Hanmeng kay Old Mysterian, naghihintay ng sagot ni Old Mysterian. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Hanmeng. Ang mga mag-aaral ng matandang Mysterian ay kumikinang sa isang nakakatakot na kinang. Pinagpapawisan si Hanmeng ng husto. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo sa gilid, hindi nangangahas na salubungin ang mga mata ng matandang Mysterian. Halos lahat ay napuno ng interes sa tanong na ito. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga tingin ang bumagsak sa matandang Mysterian, naghihintay ng kanyang sagot. Maging si Jinyu ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Tumingin si Old Mysterian sa kamera at walang pakialam na sinabi, nagkataon lang na ipinakilala ko ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ang matandang Mysterian kay Jinyu, at lumingon din ang kamera kay Jinyu. Si Jinyu ay isa talaga sa mga manugang ng paunang pagpili ng pamilya yan, walang pakialam na sabi ng matandang Mysterian. Sa sinabi niyang iyon, nagulat ang lahat. Ang lahat ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Inamin talaga ito ng matandang Mysterian. Ang Jinyu na ito ay talagang manugang ng pamilya yan. Ang ekspresyon ni Han Wei ay naging sobrang pangit. Kahit na sinubukan niyang pigilan ang galit sa kanyang puso, may galit pa ring ekspresyon sa mukha niya. Tungkol kay Han Wei, siya rin ay isang magandang binata. Mataas din ang tingin ko sa kanya, iniba ng matandang Mysterian ang paksa at nakangiting sinabi. Ang malabo niyang sagot ay medyo nataranta ang mga tao. Matandang Mysterian, sa kanilang dalawa, ano ang pipiliin mo? Walang humpay na tanong ng host. Humigop ng tubig ang matandang Mysterian at walang pakialam na sinabi, ako ay isang taong bukas ang isipan. Nakikinig ako sa apo ko. O hindi. Nang marinig ang mga salita ng matandang Mysterian, halos lahat sa pamilyang Han ay biglang nagbago ng ekspresyon. Sino ang hindi nakakaalam na si Yan Ruozo ay interesado kay Jinyu? Hindi ba ang mga salita ng matandang Mysterian ay isang disguise na pagpipilian upang piliin si Jinyu? Si Jinyu, na nasa gilid, ay nakahinga ng maluwag. Hindi maiwasan ng kanyang mukha ang pagpapahayag ng pasasalamat. Miss Yan, ikaw naman. Mayroon kang sapat na mga katanungan. Gusto ng reporter na ipagpatuloy ang pagtatanong, ngunit naputol ito ng matandang Mysterian. Bahagyang nahiya ang reporter at napangiti na lamang siya ng nakakuloko, kung ganoon ay hindi nakita guguluhin pa. Maligayang kaarawan ulit. Pagkasabi nito ay nagmamadaling umalis ang reporter. Huminga ng malalim si Hanmeng.
Hindi niya inaasahan na ang matandang Mysterian ay hindi magbibigay ng mukha sa pamilyang Han sa publiko. Ang matandang bagay na ito. Ikinuyom ni Hanming ang kanyang mga kamao, at isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, binitawan muli ni Hanming ang kanyang kamay. Alam niya na walang nang ahas na magkaroon ng intensyon na patayin si Old Mysterian. Ang pamilya ng Sun sa Jingdo noon ay isang halimbawa. Sa sandaling ito, naglakad si Yan Sihay mula sa hindi kalayuan. Nang makita si Yan Sihay, tila nakahawak si Hanming sa isang nagel iligtas buhay na dayami. Nagmamadali niyang hinayla si Yan Sihay at sinabing, Old Mysterian parang sobrang pinahahalagahan itong Chinyu. Hindi ito sineryoso ni Yan Sihay. Ngumisi siya at sinabing, So, hindi ba nag-iwan ng pagkakataon ng tatay ko para sa anak mo? Isinasaalang-alang ba itong isang pagkakataon? Hindi maiwasang magtanong ni Hanming. Bumantong hininga si Yan Sihay at sinabing, kung hindi ako mag-iiwan ng pagkakataon para sa iyo, ang kahihinatnan ng pamilyang Han ay hindi gaanong naiiba sa pamilya ng Sun noon. Nang marinig ito, biglang nanigas ang katawan ni Hanming, at nanlamig ang kanyang likod. Uwi. Kasabay ng pag-alog ng langit sa manor, opisyal na nagsimula ang piging ng kaarawan. Itinaas ng lahat ang kanilang mga tasa at sabay-sabay na uminom. Paminsan-minsan, dumarating ang mga tao para mag-toast. Maayos at masaya ang kapaligiran. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi masyadong maganda. Paminsan-minsan ay tumingin siya kay Old Mysterian, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Dahil medyo lumawak ang aura ng kamatayan sa pagitan ng mga kilay ng matandang Mysterian. Ang kanyang vital point ay ganap na natatakpan ng itim na aura na ito. Ito ang eksena ng kanyang pagwawakas ng buhay. Napansin ni Chinyu ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang Mysterian. Mukha siyang walang pakialam, pero sa totoo lang, nakahawak siya. Ubo-ubo. Sa sandaling ito, biglang umubo ang matandang Sian. Agad na nagdilim ang mukha niya. Nagmamadaling inilagay ni Chinyu ang kanyang kamay sa balikat ng matandang Mysterian at nag-inject ng mga alon ng chi, espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Matapos maramdaman ang init na ito, tinapot ng matandang Mysterian ang likod ng kamay ni Chinyu upang ipahiwatig na ayos lang siya. Ang piging ay ginanap hanggang 3:00 ng hapon, at ito ay sa wakas ay matatapos na. Ang mga bisita sa pinangyarihan ay nagsimulang mag-isa-isa. Tila hindi na makatagal pa ang matandang Mysterian. Tumingin siya kina Yan Sihay at Yan Ruozo at sinabing, tulungan mo akong paalisan ang mga bisita. Magpapahinga muna ako. Older Mysterian, hayaan mo akong samahan ka, nagkusa si Chinyu na sabihin. Sumulyap si Old Mysterian kay Chinyu at tumango, sige. Kaya naman, gumamit si Chinyu ng banayad na lakas para dahan-daang suportahan ang matandang Mysterian. Pagkatapos, dumiretso silang dalawa sa bilya. Pagkapasok sa bilya, ikinaway ng matandang Mysterian ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig kay Chinyu na isara ang pinto. Sa sandaling isinara ang pinto, hindi na nakatagal ang matandang Mysterian. Bumagsak siya sa lupa ng may putok. Biglang bumagsak ang buong mukha niya. Old Mysterian. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagmamadali niyang ainalalayan ang matandang Mysterian at nag-aalalang sinabi, Are you alright? Nahihirapang iwinagayway ni Old Mysterian ang kanyang kamay at halos buong lakas niyang sinabi, Ako. Natatakot akong hindi ko magawa. Chinyu, kailangan mong alaga ang mabuti si Ruozo sa hinaharap. Ang pinaka hindi ako makasigurado ay siya. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Inilahad niya ang kanyang palad at tinakpan ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ng matandang Mysterian, na gustong piliting pahabain ang buhay ng matandang Mysterian. Sa kasamaang palad, ang mga medikal na kasanayan ni Chinyu ay hindi epektibo sa sandaling iyon. Gaano man kahirap sinubukan ni Chinyu ang kanyang makakaya, wala talagang epekto. Nang makita na ang panloob na chi ng matandang Mysterian ay humihina at humihina, sa bilis na ito, malamang na hindi mabubuhay ang matandang Mysterian ng higit sa 3 araw. Tinulungan ni Chinyu ang matandang Mysterian sa kama. Umupo siya sa gilid at sabik na hinanap ang planong magpapahaba ng buhay na naiwan sa mana.
Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Pagkatapos, pumasok si Yan Sihay at ang iba pa ng may malalaking hakbang. Nang makita niya ang matandang misterya na nakahiga sa kama, pinaikit ni Yan Sihay ang kanyang mga mata at sumigaw, "Qin Yu, ano ang ginawa mo sa aking ama?" Natigilan si Qin Yu. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, hindi, ang kalusugan ni Old Mysterian ay humihina. Nag-iisip ako ng paraan para mailigtas siya. Kalokohan. Gumuso si Yan Sihay. Ngayon lang maayos ang tatay ko. Bakit siya biglang nabigo? Ikaw yata ang may gustong saktan ang tatay ko. Kasuklam-suklam at walang hiyang tao. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na naunawaan ni Qin Yu. Tinadya siya ni Yan Sihay na iframe. Lolo. Nang makita ni Yan Ruozo ang eksenang ito, nagmamadali siyang pumunta sa tabi ng matandang Mysterian. Lolo? Ikaw? Ano ang nangyayari sa iyo? Ang tono ni Yan Ruozo ay balisa, at may kaunting takot sa kanyang boses. Sa ilang sandali, tila nalilito siya sa gagawin. Sa tabi niya, malamig na sinabi ni Yan Sihay, "Ruozo, ito ang lalaking gusto mo. Isang taong may lihim na motibo.